Magandang araw po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong April 24, 2025. Kasalukuyan po na may dalawang weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ito po yung easterlies o yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa Metro Manila, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Visayas. At yung ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po sa southern part ng Mindanao. Ano po ba yung ITZZ? Ito po yung salubungan ng hangin from northern hemisphere at southern hemisphere. At kapag nagsasalubong po sila, dahil mainit po yung hangin na nasa equatorial region, ay may tinatawag po tayo na updraft o yung movement ng hangin from surface papunta sa himpapawid o sa upper part ng atmosphere. At yun po yung nagko-contribute, kaya maulap po yung, at maraming mga pag-ulan ang dala ng ITZZ. At yan po yung nakaka-apekto currently sa Zamboanga, lalo na po sa Tawi-Tawi, Sulu at sa Basilan. At yung isa naman po ay yung easterlies. Pero bakit nga po kaya mainit? Ano po ba yung maaari pa na nakaka-contribute sa mainit na panahon na nararanasan natin, lalo na sa Luzon at sa maraming bahagi ng ating bansa? Dahil po ito sa high pressure system na umaabot po at nakaka-apekto dito. Yung expansion or yung extension ng high pressure na yan ay nakaka-contribute para magkaroon tayo ng fair weather or yung mga walang mga cloud systems na mag-exist. Kung alam po natin yung low pressure area, yung mga bagyo, papunta po sa updraft yung mga movement ng hangin na yun, kaya may mga kaulapan. Pero kapag high pressure naman po, ay pababa naman po yung hangin at nag-i-spread sa surface. Kaya clear sky condition at mas mainit po dahil direct na masisikatan ng araw yung mga kalupaan natin dito. At kung uulan man po, ay ito po ay localized thunderstorm at hindi po ito magtatagal. Para po sa ating forecast bukas, patuloy po yung epekto ng easterlies at ito po yung magdadala sa atin ng maliwalas at mainit na panahon, lalo na sa umaga at tanghali, pero may chances pa rin ng mga pag-ulan at mga thunderstorms na localized, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 35, sa Tuguegarao po ay 25 to 37, at sa Legazpi po ay 25 to 33. Ganon din po yung nakikita natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama po dyan yung Palawan. At dito naman po sa Mindanao, katulad po ng binanggit natin kanina, yung epekto ng ITCZ ay magdadala ng maulap na kalangitan dito sa Davao Region at sa southern part ng Zamboanga. At dahil po dyan, ay pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na nasa southern part ng Mindanao. Agwat po ng temperatura sa Puerto Princesa ay 27 to 33. Sa Iloilo po ay 27 to 33. Katulad, magkapareho po sila ng values. Sa Cagayan de Oro po ay 25 to 33. Sa Davao naman po ay 26 to 32. Kasalukuyan po na wala tayong binabantayan na anumang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At in-expect natin yan, hopefully, hanggang matapos po yung buwan ng April. Wala po rin po tayo nakataas na gale warning, kaya malaya pong makakapaglayag yung ating mga kapwa Pilipino na mga isda at mga seafarers. Para po sa ating 3-day weather outlook or yung in-expect natin na weather sa susunod na 3 araw, simula po sa Saturday, sa weekends, hanggang sa Monday. So, April 26 to 28 po. Sa Metro Manila, sa Baguio at sa Legazpi, patuloy po yung epekto ng easterlies. At yan po yung partly cloudy to cloudy skies na may chances pa rin ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Ganon din po dito sa Metro Cebu, sa Iloilo at sa Tacloban. Pero dito po sa Metro Davao, meron po tayong nakikita ng mga cloud clusters na associated dito sa easterlies. Lalo na po sa Metro Davao, kaya sa Sunday at sa Monday ay in-expect natin na magkakaroon na maulap na kalangitan dyan na may kasama mga pag-ulan. At ganoon din po, may mga chances din po sa Zamboanga. So, lalo na po sa Basilan, sa Tawi-Tawi, at yung mga kalapit niyang mga lugar. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:12 at muli pong sisikat bukas ng 5:37 a.m. Patuloy po yung mainit na panahon na mararanasan natin. Kaya kapag nakakaranas po tayo ng pagkahilo, heat exhaustion, hanggang sa umabot na sa pagsusuka o wag naman po sana yung heat stroke, ay gumawa na po tayo ng action bago tayo bago pa yung mga unwanted na maging epekto nito. Dahil po dyan ay uminom po tayo. Stay hydrated, uminom po tayo lagi ng tubig. Iwasan po natin
yung excessive na pag-inom ng mga flavored drinks, yung mga juice, mga soft drinks, kape, tea, at patuloy po na magsuot tayo ng kapag kailangan natin ma-expose sa labas at mainit ay magsuot po tayo ng mga protective na kasuotan like sombrero o magpayong po tayo at komportable yung mga kasuotan po yung ating gamitin. Yan po yung ating latest. Ako po si John Manalo. Enjoy the rest of the day at mag-ingat po tayo.